Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop and shoutout especially kay Sir Petorla. Sir, ito na po ang inyong unit, High Kappa T-Rex, silver slide, black frame with full automatic. So this is semi and full automatic by WE. So ito yung kanyang box. Yan, made in Taiwan by WE High Kappa. This is 4 series version, is full auto, T-Rex, silver slide. Ayan, buksan na natin. This is the manual, owner's manual. This is the mounting plate for optic sight for red dot. And this is the unit. Ayan, High Kappa T-Rex. Ay, nakamagwell na siya. Stapled grip. Ayan, extended beaver tail. Skeletonized hammer. Skeletonized trigger. Serrations on rear, serrations on front. Fiber optic sight front, fiber optic sight back. This is the switch for semi and full auto. When you pull down, that's full auto. Then you pull up. When you pull this up, okay, tagal. Yan. When you pull this up, this is semi-auto. And then when you pull this down, this is full auto. And then when you pull it up, this is semi-auto. Okay. Ayan, markings. Sa kabila naman. Ayan. Okay. With Picatinny rail for flashlight. Threaded barrel na rin siya. Para sa mga attachments, accessories. Ayan. This is 30 rounder capacity, no? And then, ano pa mga inclusion? Pre-gas na rin siya and pre-BBs. So, ang BBs na kasama is 0.23, 4,000 shots. And then, ito po yung extra order nyo na extra pang isang tangke and isa pang pack na 0.23. And yung silicone oil. Okay. So, tuturuan ko po kayo kung saan po lalagay yung silicone oil. Baklasin nyo lang yung slide. Make sure na walang magazine, no? Pag magbabaklas kayo ng slide, make sure na walang magazine. Yan. Tapos, ganito lang po ang pagbabaklas. Yan. Isi-center nyo lang yung lock dito sa may maliit na kontil na yan. 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 Isi-center nyo siya dyan. And then, press nyo yung sa kabila. Ito. Press nyo to. Para umangat yung lock. Yan. Ayan. So, kapag nabaklas nyo na, ang lalagyan nyo po ay ito lang yung frame. Yan. So, kung mapapansin nyo, may mga langis na siya. So, nilagyan ko na siya before. So, ang lalagyan nyo dyan, itong part na to, itong sa ibabaw. Ayan. Tapos, ito, pwede nyo ring lagyan yan, yung part na yan. Ayan. Ito. Tsaka yung mga kanal. Ayan. Ayan, yung mga kanal na yan, yung part na yan, pwede nyo pong lagyan yan. Sa kabila din, lalagyan nyo. Kasi during the reciprocation, no, habang, syempre, yung slide yan, pabalik-balik yan. Pagka yan tuyo, nagkikiskisan, nauupod yan. So, kailangan, lubricated din yung ating slide. Kailangan lubricated siya. Kailangan meron siyang langis para hindi maupod at hindi rin maganit yung slide. So, yun yung purpose ng langis. Kahit sa mga tunay na baril din, nilalagyan din po yun ng langis. So, dun lang po nilalagyan. So, dito na part na to, kahit hindi mo nalagyan kasi
Yan, katulad yan, ano naman, mag-i-spread lang naman yung langis na nilagay mo dito. Pag sinalpak mo yung slide, makakalat lang yan. So, dito sa may gitna, yan yung loading nozzle. Huwag nyo pong lalagyan ng langis yan. So, bawal po lagyan ng langis yan. So, itong recoil spring rod, pwede nyo lagyan ng langis din yan. Okay? So, yun lang. Doon lang po sa part na yun, doon lang po kayo maglalagay ng langis. Okay, so babalik ko lang. Ganun pa din, same process pa din. So, i-center nyo pa rin yan. Yan, sa may kuntil na yan, then sa may entry point, yung lock. Then, papasok nyo siya. Yan. Okay. So, mamaya din, meron din akong konting tip kung paano yung pag-aalaga ng ating slide para hindi siya maupod. No? So, isasabihin ko rin mamaya during testing. Okay? So, maglalagay lang tayo ng gas tsaka bibis. Okay. So, kung mapapansin nyo po, hindi ko pinuno yung magazine. No, much better kung hindi siya puno, sir. Para yung ating spring, hindi siya pressure. So, pag puno kasi yan, laging babad sa puno. So, pagka ganyan, nakababa palagi yung spring mo. So, pag nakababa palagi yung spring mo, in the long run, pwede siyang lumambot. So, pag malambot na yan, hindi niya na maitutulak yung bibis paakyat. So, hindi rin maganda yun sa ating unit. So, much better para maalagaan natin yung spring, kahit half lang. No? Half lang yung load natin ng bibis. Okay, and then, pag maglalagay po kayo ng gas, kailangan, so ito yung nozzle ng gas, ito naman yung inlet bulb. Diyan po tayo magkakarga ng gas. And ito yung outlet bulb. Gusto nyo i-release yung gas, press nyo lang yan. Ngayon, pag magkakarga kayo, yan, may mapapansin po kayo dyang o-ring. Yung o-ring na yan, nasa gitna. Ayan, yung kulay itim na yan. O-ring po yan. So, pag nagkakarga kayo ng gas, iwasan nyo po yung jerking or yung, tawag nito, yung diin ng diin. So, kailangan isang diin lang, no? So, kailangan nakababa yung magazine mo, inverted position. Then, kailangan isang diin lang. Yan, katulad niyan, isang diin lang. 1, 2, 3. Okay, 3 segundo lang. Iwasan nyo po yung jerk ng jerk, yung diin ng diin. Kasi baka mamaya tumalsik yung o-ring na yan, maliit na yan. Okay? Pag tumalsik yung o-ring na yan, maliit na yan, hindi na siya totally magkakarga. Lalabas na lang yung gas. Okay, parang ganito siya. Yan, parang ganyan. So, hindi siya magkakarga pag walang o-ring. Okay? 3 segundo lang naman ang karga ng gas. Okay? So, ayan, before i-chrono test natin. So, before natin siya i-chrono test, by the way, gumagana po dito yung manual safety, yung beaver tail safety. So, later on, si-test natin kung working siya. But before that, ito papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung unit na napili nyo, Hi-Kappa T-Rex, semi and full automatic. Ayan. Okay, so pwede kayo dito maglagay ng flashlight if you want. Okay, so Sir Pe. Okay, so i-chrono test natin, sir, kung ilang EPS itong Hi-Kappa T-Rex. Okay, Sir Pe, chronograph test tayo. Firing 6. Wow, lakas na. 662 EPS. Wow, lakas. Okay, so try natin ulit. Ayan, so lakas, 662 EPS. Okay, pakita ko lang yung yung result. Yan, 662 EPS using 0.23 grams
na 6 MMBBs and 662 APS. Wow, lakas naman nun. Ulitin natin, no? Grabe, ah. Okay. Again. Oh, bumaba siya. 257. Kanina, parang ako, nag-error lang ata yun. Lakas eh. 662 APS, okay? Third shot. 300. Yan, 311. So, ilapit ko lang yung ating 311 APS. 308 APS. Okay. 305. 311. 304. Okay? So, doon lang naglalaro. Di ko lang alam kung bakit pumalo siya sa 662 APS yung kanina. Okay, so ngayon magte-test tayo ng full auto naman. Okay, full auto, switch down. So ngayon i-check pala natin yung manual safety, kung working ba siya. Okay, working siya. Then beaver tail safety. Okay, working also. Pag hindi naka-press, di siya gagana. Okay, so naka full auto switch mode tayo. Okay, firing. Okay. So, yan. Nag-open slide na siya. So, once nag-open slide, release nyo lang yung magazine. Then, ito yung tip. Ito yung sinasabi kong tip para hindi mauupod agad yung ating slide. Yung part na yan kasi, nauupod yan. Yan. Katagalan. Pag habitual yung ginagawa to. Yan, ganyan. So, ang tip dyan, para hindi siya maupod, ang gawin nyo, i-atras nyo muna siya i-atras nyo muna siya ng konti, ayan, hanggang sa gumit na yung slide stop, slide release, then baba nyo siya, then bitawan nyo bigla, ayan, bitawan nyo bigla, okay? So, ganun po yung tip para hindi maupod yung part na yan, okay? So, yan, Sir Pe, okay na po ang inyong unit. Gulat ako dun sa APS, no? 662, okay? Di ko alam kung nag-error lang yun, no? Okay, so, yan, Sir Pe, unit nyo, Hi-Kappa T-Rex with semi and full automatic. Okay, thank you for choosing 5th generation Hobby Shop. If you have more questions, message us sa aming page, 5th generation Hobby Shop. Thank you and God bless.